Buenos dias, damas y caballeros. Tuloy na ang pagbaksak ng popularity rating ni Vice President Sara Duterte na may nakikita na tayo pattern na yung lahat ng possible strong contenders laban sa kanya ay dumidikit na sa kanya. Dumidikit na. In fact, meron ng statistical tie sa kanya. Una, as we reported, sa isang survey, lumabas na single digit na lang ang diferensya niya kay former Vice President Leni Robredo. Habang noon, mga 50% versus mga 17% lang sila ni BP Leni. Sa recent survey, mga 40% na lang siya versus 31 to 32% kay BP Leni. Kumbaga malapit ng dumikit. And this is happening only now. It never happened before. Ang layo-layo ng mga kalaban ni Sara Duterte. Ganon rin sa 2021 and 2022 surveys sa presidential candidates. Masyadong malayo rin ang numero ni Sara Duterte. Ngayon, for the first time, according to the Pulse Asia survey, dikit na si Senator Raffy Tulfo kay Sara Duterte. Dikit sila with their own control of Luzon, Visayas, and Mindanao. Kwan na sila, tie na sila sa 46%. At mind you, itong survey na ito, ginawa before pa yung very damaging hearing. Yung lumabas na talaga yung mga damaging report ng AMLAC, Commission on Audit, Madriaga testimony, Kasi at saka yung Security Exchange Commission testimony. Kasi itong survey na ito ay ginawa from February 27 to March 2. Lumabas yung mga damaging reports nung 14, nung 29, nung 19. So this was done before. Ibig sabihin, ito pa yung dinidiscuss pa lang yung substance, sufficiency in substance and form. Pero doon, nagsisimula na mag-dive. So siguro kung bagong survey ito nanguna na si Raffy Tulfo kay Sara Duterte. So according to the survey conducted from February 27 to March 2, pareho ng dalawa nag-secure ng 46% voting preference kung dalawa lang sila ang maglalaban. Dalawa lang nilagay nila si Raffy na lang dahil sa sinabi ni Leni Robredo hindi siya tatakbo. At kumbaga may pattern tayo nakikita na lahat ng mga kalaban ni Sara may mga tsansa na laban sa kanya kung one-on-one. So ito rin, yung survey rin ng Pulse Asia, earlier survey, kung saan they pitted Leni Robredo and Sara Duterte, lumabas, mas dikit pala sa Pulse Asia, 51% kay Sara, 43% kay Leni. So that's about 8%, 8 to 9% difference. 8 to 9% difference. Pero dito kay Raffy Tulfo, dikit sa 46%. At itong survey na ito nagpapakita rin yung saan sila malakas, saan sila mahina. So sa Metro Manila, deadlock sila sa 42% ayon sa Pulse Asia. Pero pagdating sa Mindanao, as expected, 90%
ang suporta kay Sara Duterte compared to only 9% kay Raffy Tulfo. At kwan rin si Sara, leading rin sa Visayas 64% to 32%. Pero outside of Metro Manila, the rest of Luzon, or Balance Luzon, diyan mataas si Raffy Tulfo at 72% kumpara kay Sara na 19% lang. So hawak talaga ni Tulfo ang Luzon. Although sa Metro Manila dikit sila pareho. Pero alam nyo kung ako ang PR ni Raffy Tulfo, illusion itong 90% kay Sara kasi kami mga taga Mindanao, very regionalistic kami. Amin yan. Suportahan natin yan. Tatay niyan, first president of the Philippines. Dapat the second Mindanaoan president should also come from the Duterte, or the second president, the next president should also come from Mindanao, ganun. Pero hindi alam ng nakakarami ang mga Tulfo, kahit pinanganak sila yung iba dito sa Quezon City, yung iba sa Davao, pero lumaki sila sa Zamboanga City. In fact, kami ni Ben Tulfo at ni Raffy Tulfo, nung nasa media pa kami at naging kapartner ko si Raffy Tulfo nung nagsimula pa ako ng PR business, nagtsatsabakano kami. In fact, yan dalawa, obserbahan nyo, kung pupunta kayo sa Senado, kung ayaw nila marinig yung mga tao anong pinag-uusapan ni Raffy at ni Erwin, nagtsatsabakano sila. Kasi habang lumalaki sila, nag-aral sila doon sa Pilar College, habang assigned yung tatay nila doon sa Kawakawa Boulevard, PCINP Regional Command. Philippine Constabulary Integrated National Police Regional Command sa may Kawakawa Boulevard. Doon sila lumaki. So, marunong rin sila konting Bisaya. Kasi yung ilan sa kanila, dati, bago sa Zamboanga City, na-assign yung tatay nila, police officer sa Davao. So, they also know a little Bisaya. So, all they have to do, kung sino man hahawak na PR ni Raffy Tulfo, they will only have to play up. Kung i-play up nila yung Mindanaoan and Visayan roots ni Raffy Tulfo, magka 50-50 yan sila ni Sara sa Mindanao and Visayas. Kasi ngayon, siyempre 90% si Sara, kasi konti pa lang mga tao alam na may Mindanao roots ang mga Tulfo. Doon sila lumaki sa Mindanao. Specifically, my place, Zamboanga City. So, pwede itong 9% kumpara sa 90% ni Sara, pwede maging 30, 40, even 50%. Kasi kami mga Mindanao, kami taga Mindanao, very regionalistic kami. So, yan. So, madadagdagan ito sa 72% ni Tulfo dito sa buong Luzon. Matatalo na niya si Sara. At sa voting class naman, yung ABC voters, yung middle class to upper class, 49% kay Tulfo, mas marami kay Tulfo, habang kay Sara 29% lang. Pero yung E-class of voters, mas mataas si Sara with 63% compared to Tulfo's 32%. At among the Class D voters, yung pinaka-lowest sa social structure, halos dikit sila with Sara having 48% at Tulfo at 47%. So yan ang pero kung magaling ang PR ni Tulfo,
matatalo niya talaga si Sara Duterte. Matatalo niya talaga. So ito na, what is clear is that both BP Leni, kumbaga hindi na ang survey result unbeatable si Sara Duterte. Napakalayo, 50. Dati si Tulfo kumpara kay Sara, 50 plus si Sara. Si Tulfo mga 20, 30, si BP Leni 17. Ngayon hindi, si BP Leni kuha na lang, malapit na rin, ha? Sa last survey ng 51% si Sara, 43% si BP Leni. Pagkatapos, ngayon naman, recent survey ng Pulse Asia, dikit na. At 46% si Tulfo at si Rafi at si Sara. So, there is a clear pattern. Habang yung kalaban ni Sara, be it BP Leni Robredo or Rafi Tulfo, the clear pattern is umaakyat na sila at bumabaksak si Sara. Yan, wala pa yan, ha? Hindi pa covered itong survey na which was done from February 27 to March 2. Hindi pa covered yung hearing kung saan nilabas yung AMLAC report, kung saan nilabas yung COA final report, final audit finding, na pinapabalik siya yung 73,000 for year 2022 and 73 million for year 2022 na confidential funds and almost 400 million for year 2023. Hindi pa tayo napunta sa Senate hearing. Pag tuloy-tuloy yung trial sa Senate hearing at marami rin lalabas, mas marami pang lalabas na detalye ng katiwalian, pagnanakaw at pagsisinungaling ni Sara Duterte, babaksak at babaksak pa yan. Until later on, after the Senate trial, whether she will be convicted or acquitted, siguro ang statistical record ni Sara will only be 20 to 30 kumpara kay BP Leni at Tulfo na mga 50 to 40. There will be reversal of fortune by then. So, yun lang po. Yun lang po ang update natin dito sa political. Tama talaga yung parati natin sinasabi. We don't know yet kung malusutan ni Sara ang impeachment or not. But what is clear, ang tinatamaan, ang dinudurog ay yung political ambition niya. Yan ang nadadamage sa mga trial na ito, sa mga hearing na ito. Wala pa dyan yung ICC na trial which will start next year. Mas madudurog pa siya dyan. Lalo na kung iiyak-iyak yung mga kamag-anak habang live sa ICC, yung mga kamag-anak ng biktima. So, what we have been telling you is already happening. Eto na, this is it. Sara is going down, finally. Okay? So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening, or as I'm recording this, gabi, good evening to all. Or kung ipopost ito ng Bat Team in the morning, good morning to all. And see you in my next vlog.